Pinky, wala mang commitment mula sa Senate leadership na maibabalik pa sa higit 2 bilyong piso ang ngayon 733 million na lamang na budget ng Office of the Vice President. Sinabi naman nila na pag-uusapan pa ito. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte na humarap sa Senado nitong araw para sa budget plenary debates. Yan ay matapos niyang isnabi ng plenary debate sa House of Representatives naman. The submitted budget of the Office of the Vice President. Yan ang paliwanag ni Duterte sa hindi niya pagdalo sa plenary debate sa Kamara nang pinag-uusapan ang ipinanukalang 2025 budget ng OVP. Sa Senado naman, higit 10 minuto lang nang simula ng diskusyon ukol sa pondo ng opisina. Mr. President, I would like to move for the approval of the OVP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. Ngunit ito ang bersyon na tinapyasan ng House of Representatives mula mahigit 2 billion pesos na ngayon 733 million na lamang. Ayon kay Duterte, nasa 200 contract of service personnel ang mawawalan ng trabaho dahil sa binawas na pera. Sa kabila niyan, wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. Kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo. may manifestation naman si Senator Bongo para depensahan ang pondo ng OVP. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OVP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na noted ang manifestation ni Go at sa tamang oras ay maaaring ma-introduce ang amendment sa OVP budget. Balik sa iyo, Pinky. Okay, Agatha, nabanggit mo nga itong nasa 200 personnel na maaaring ang mawalan ng trabaho dahil sa pagtapyas dito sa budget ng OVP. Saan itong mga personnel na ito ngayon? Pinky, karamihan sa mga personnel na yan ay manggagaling daw sa mga satellite office. At sabi nga nila ay nakakapabilis daw ito sa pagbaba ng mga proyekto ng OVP. Kaya kapag sinara sila ay mawawalan ng tao na makakapagpatupad ng mga proyekto ng Office of the Vice President. Pinky? May nabanggit naman ba si VP Sara sa pagdalo niya ng Agatha ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito nga sa Quadcom hearing ngayong araw din. Dahil nandun din siya ngayon. Pinky, bago nga siya pumunta roon, sabi niya inaasahan niya na hindi patas ang pagdinig ng Quadcom dahil klaro raw na ito ay political persecution. Ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Dagdag ni Duterte, puro tungkol sa confidential funds imbis na proposals para sa mga proyekto ang mga tanong sa kanila sa House of Representatives. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Agatha Gregorio, live mula dyan sa Senado.